Hello, Mike. Hello, Mike. Salamat, choir. Salamat sa amin sa awit. Nag-remind ka na doon, no? Labi na sa isa sa example sa Bible, nga gipakamatarong siya, dili tungod sa pag-obey niya sa balaod. Dili tungod ka naghimo siya maayo, dili tungod sa iya nga pagtuo. And Abraham, example niya na mao si Abraham and si Rahab sa Old Testament. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo karon ngadlaw nga nakita na sad kita na maka-fellowship kita sa matag usa karon nga buntag. Ang ato nga title karon sa atong sermon is The Cost of Following Christ. Okay, the cost of following Christ. Din sa Luke chapter 9, 57 to 62 sa kinika common nga story nga ato nga mabasa sa Bible. Okay? Luke 9:57 to 62. As they were going along the road, someone said to him, "I will follow you wherever you go." And Jesus said to him, "Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." To another he said, "Follow me." But he said, "Lord, let me first go and bury my father." And Jesus said unto him, "Leave the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God." Yet another said, "I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home." Jesus said to him, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God." Ang Ginoo mag-bless ang apolo ang atong giba. Sa mag-pray sa kita. Kanimo amahan ng mga langit noon, Lord, salamat Ginoo sa karon nga adlaw na imong gihatag kanamo nga maka hiusa kami Ginoo sa among nga pagsimba dinha kanimo. And a part nini amahan mao ang pagpamalandong sa imong pulong. Nagahangyo kami Lord na ihatag kanamo Ginoo ang langit nga kaalam sa pag-asabot o sa pag-apply nini Ginoo sa mga kinabuhi. O bisan pa Ginoo sa mga pagpadayon karon gamita Lord ang imong alagad. Gamita Ginoo kini ang imong pulong nga ang amo nga madunggan karon, ang amo nga matun-an karon nagagikan kini Ginoo dinha kanimo o pinagi Ginoo sa pagtabang sa Holy Spirit paghatag kanang Ginoo kaanam. Bless kin Lord sa mga pagpadayon karon sa ngalan ni Jesus kini minatugyan. Amen and amen. Last year, nakahimo kami sa mga workers fellowship dito sa Maragusan. And ang isa sa mga activity, early in the morning, nagadto kami sa usa ka lugar sa Maragusan. Ang ginatawag nila nga Sea of Clouds. Kung padulong dito, medyo layo, no? And pag-liko nimo gikan sa highway, pasaka na siya sa usa ka bukid. Do nga makasulod ang dili makasulod ang four wheels and ang makasulod na ito ang kining ang ginatawag nila nga umbak. Okay? And medyo hadlok siya tungod kay pikas is pangpang. Ang pikas kining bukid. Pero pag-abot nimo dito sa kining ibabaw, kita nimo tinod gid ang ginatawag na Sea of Clouds. Okay? Grabe ka gwapo sa panganod, no? Nga nabitaw ka sa ibabaw sa panganod. Makita nimo ang mura siya og dagat. Pero before ka makaadto niya na nga lugar, muagi sa ka og maybe dili na gid kaayo lisod. Unlike sa mga tao nga hilig yun og kining saka og bukid. Okay? Mao ang ilang nga hilig, mga adventurous nga mga tao. Musaka o Mount Apo o mga taga sa mga bukid dinhi sa Mindanao o dinhi sa Pilipinas. And
Usa kay gayon, usa ka grupo nga misaka sila sa unay usa ka tinatawag nila nga summit o delikado kini siya nga bukid. And before sila mi saka ang bukid, aduna sila instruction, ang guide. Ingon siya, the more nga nagakataas ang ato nga padulngan, the more nga nagaka-delikado, o dapat nagakagaan ang ato ang lawas. So tanan nga mga bugat, dapat ibili nato para dili siya babag nga makaabot kita sa uban. Okay? Dili mga importanteng nga mga bag, ato ka na siyang ibilin, mga gamit, tungod kay dili ka na siya makatabang padulong dito. While nagasaka sila, ang uban wala nakasurvive. Now, tungod kay may mga dala sila nga dili nila pwede ilabay. Okay? And gipili nila nga mubalik sila, surrender sila. But ang uban, naka-experience sila o mituman sila sa instruction. And nakaabot sila dito sa ibabaw. And taliwana, after sa kalisod, after sa challenging dalan, na-experience nila ang nindot kaayo nga view dito sa ibabaw sa bukid. Now, si Jesus Christ, wala siya nagsaad o sayon nga pagsaka. Following Him requires laying aside anything nga makababag sa imo nga pag-obey sa iya. And the reward is far greater than we leave behind. Sa ato nga pagsunod sa Ginoo, maybe nakita gina-sacrifice. And para sa mga tao, para sa kalibutan, uy, nga nung gi-sacrifice man to nimo? Kay sayang. But wala nato nabalaan nga kana nga sacrifice, ang reward di ay mas dako pa niya na usa ka batan-on nga prince. And nakita niya ang crown sa king. And ingon siya, one day I want to wear that crown. Ang ang old king, ingon siya, if you want the crown, you must first carry the responsibilities that come with it. And dito na-realize sa prince that the crown represented sleepless nights, difficult decisions, sacrifices, and burden of serving the people. Dagan ng mga tao nga nag-admire the blessing of following Jesus Christ. Usahay, madunggan na nato perminti nga i-bless ka sa Ginoo kung magsunod ka siya nga. Blessing. Maura ka na siya usahay ang ato ang motivation sa pagsunod sa Ginoo. But few are willing to embrace the sacrifice of discipleship. Wala gitago ni Jesus Christ ang bayad. Unsa ang bayad sa pagsunod siya, ha? And gi-open ka niya, gisulti ka niya sa iyang mga followers, sa iyang mga disciples. Unsa ang dapat himuon mo kung musunod ka siya? Una is denying yourselves, taking up our cross daily, and follow Him. Ug mao kana siya ang tinuod nga disciples. Na dinhi sa ato nga gibasa dinhi sa Luke chapter 9, adunay tulo ka disciples nga ato ang makita ang ilaha nga story. And ang subject dinhi is following Jesus Christ. Tungod kay 3 times every disciple, makita na to dinhi ang word nga follow. Follow me, I will follow you, I will follow you. So ang subject din kung tanaan na to is following Jesus Christ. The first man says, I will follow you.
The second man says, follow me. Then the third man says, I will follow you. So the follow is the operative word. Okay? And about following Jesus Christ. And this is the subject. And kabalo mo, nagahisgot kini siya about the high cost of following Jesus. Kanabitang wadto ka sa uban nga mga lugar nga mayon kanina nga wadto ka sa kanang discovery sa Samal ba na discovery ba na siya. Kung wadto ka na video costly ang ang magsulod ka din ha. Okay? Pero dinhi lang ta tungod kay medyo okay ra ang price. Okay? Dire ka sa paradise unlike sa kini nga lugar nga mahal kayo. Sa Bible, kung tanaan na to, ang pagsunod, ang tinuod nga nagasunod kang Jesus Christ is costly. And makita na to dinhi sa kining nga story dinhi sa Luke chapter 9 unsa ang nakababag sa tuwa sa mga tao. Nganong gamay ra ang nagasunod dinha kang Jesus Christ. Now kining nga word nga follow is a familiar kini sa gospel. And many times, gigamit kini ni Jesus Christ sa mga tao nga iyang ginatawag. He called Matthew to follow Him. He called the rich young ruler to follow Him. He called Philip to follow Him. He called Peter to follow Him. Gitawag niya ang mga 12 disciples to follow Him. Okay? And every word nga iyang gigamit nga follow, the same Greek word. Ang iyang idea. And sa mga scholars nga nagtuon ini nga word, he used it in the present imperative. But pasabot, dili lang karon, kundi ang iyang command is to follow me is ongoing command, padayon sa pagsunod. Hantod sa imong kamatayon. Dili lang sa time sa nga nagdawat ka kang Jesus Christ, nga misunod ka siya ha. And sometimes madunggan kaya nato sa mga katigulangan, nga kami sa una mao kami kana ingana ug kamo karon kamo nasad. No. Gikan sa pagkaluwas nimo, kung tinud-anay ka nagsunod kang Jesus Christ, kini nga command ingon ni Jesus Christ is follow me. Nagapadayon nga sugo kini siya hangtod nga ikaw mamatay. Okay? Mao kini siya ang iyaha nga meaning. And nagapadayon from now on in your life, follow me. Dili kini siya parehas sa mga modern style sa pagtawag sa mga tao sa karon, no? About discipleship and evangelism. More in emotion. Hilak-hilak, grabe gid kanang ang nagdala na sa imo is emotion. Grabe nimo ka dasig. Grabe nimo ka tawag sa pastor pag altar call sa bayan sa music gamingaw kayo natandog ka. But more in emotion. Mi duol ka dito sa pulpit, nagluhod ka, naghilak. But wala nimo namalayan nga ang nagdala sa imo is imo nga emotion. Ug ang imo nga commitment nga gihimo is dinha lang daytaman. Din pagkahuman niabot ang kining kalisod nawala na siya. Kaya nga naman emotion. Ug mo dili kana siya mao ang gusto ni Jesus Christ dinhi nga ipaabot sa mga disciples niya. When Jesus invited someone to come into His kingdom, when Jesus invited someone to receive His forgiveness and salvation, He asked that person for the rest of his life. For the rest of his life. Gitawag ka sa Ginoo for the rest of your life. Dili lang sa katong tuig nga midawat ka siya, nagsunod ka siya after baptism.
Wow, before sa baptism, grabe kay kadasig. Pero human ka na bautismuhan, nawala. Okay? Ug mao ka na siya, daghan nga mga Kristohanon, ug dili ka na siya mao ang kini nga klaseng nga commitment ang gigihatag sa Ginoo. Consistent si Jesus Christ sa pagsulti nini. Gani kung basahon nato in verse 23, the same chapter, ingon siya, if anyone wishes to come after me, let him deny himself. Let him deny himself. Now, unsa man nga word? Denying yourself and following Christ, mao ni siya ang tinuod nga invitation dinha sa iya nga kingdom. Okay? When we call people to salvation, we are calling them to self-denial. Denying yourself is a biblical expression that means choosing God's will over your own desires, choosing God's will over your ambitions, choosing God's will over comfort, interest. It is not about hating yourselves or believing you have no value. Rather, it is a conscious decision to make Jesus Christ the Lord of your life instead of yourself. Ayok nga ato kini nga masabtan. Denying yourself. Mao ni siya ang pasabot sa denying yourself. Nga gipili nimo ang kabubuton sa Ginoo. Gipili nato ang pulong sa Ginoo kontra sa ato nga desire, kontra sa ato nga ambition, ato ka nag-sacrifice. The word deny, it is a word that means to refuse to associate with. Subot pasabot ingon ni Jesus Christ, if you want to come after me, you have to come to the point where you refuse to associate any longer with that person. Kinsa ka nga person? Ikaw ang atong kaugalingon. Dili na ta makig-associate sa atong kaugalingon. Kaya nga naman, unsa kini ang atong kaugalingon? Selfish. Gusto kita sa atong kaugalingon lang. Si Martin Luther, sa iya nga 95 thesis, nasa 95 thesis, kung basahon ni muna ang iya nga 95 thesis, dito sa last, ika-95 nga thesis nga iyang gibutang dito sa school. Okay? And yung isa dito, iyang gibutang dito is to hate self is essential to entrance into the kingdom of heaven. Okay? Nakita niya, nasabtan niya, kung unsa ang pasabot sa pagsunod, following Jesus Christ. Miabot ba sa atong nga panahon, sa atong nga kinabuhi, nga ang Ginoo nangayo siya sa tibuok nato nga kinabuhi. Kinabuhi tibuok nato nga time kusog nga atong ihatag sa iya. Now dinhi adto kita sa Luke chapter 9. Adunay illustration nga gihatag dinhi sa ni Jesus Christ. The word follow 3 times nga makita nato dinhi. 2 times would be disciples nga mi uban siya. Then ang isa is si Jesus Christ na mutana, follow me. Okay? Follow me. Dagan nga mga tao nag-admire kang Jesus Christ, but not everyone follows him. Dagan nga mga tao nga nagasimba every Sunday. And para sa tuwa, para sila is pagpangalagad na kana siya sa Ginoo. But gamay ra ang tinud-anay nga naga-follow kang Jesus Christ. Gamay ra ang nagasunod ug tinud-anay nga naga-follow kang Jesus Christ.
Tanaw to karon dinhi sa Luke chapter 9. And may ka mabasa na to dinhi ang tulo ka encounter ni Jesus Christ sa tulo ka disciples. And dinhi gi-reveal niya that discipleship is not simply believing facts about Him. Yes, nakaila kita kang Jesus Christ. Okay? Nakaila kita kang Jesus Christ. And makaingon kita nga, He is my Savior. Okay? Kabalo kita niya na. Even ang demons, kabalo sila kung kinsa si Jesus Christ. Kung makita nila si Jesus Christ, you are the Son of the mighty God. Okay? Pero dili ka na siya mao ang discipleship. Dili ka na siya mao ang pagsunod kang Jesus Christ. It is not enough nga nakabalo kita sa kamatuoran. It is surrendering everything to Him. And that is following Jesus Christ. Dili kini siya enough nga nakabalo kita kinsa si Jesus Christ. Discipleship, following Jesus Christ, is surrendering everything to Him. And karon nga punta, gusto ko i-share sa inyo, what are the cost of following Christ? Okay? What are the cost of following Christ? Tulo ka kamaturan nga gusto ko i-share sa inyo, din sa Luke chapter 9. Number 1, nga cost in following Jesus Christ is comfort must be surrendered. Okay? In verse 57, ingon siya din, as they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. Okay? Now, makita na to din, klaro na kayo niya, no? Nga adunay dako nga crowd. Okay? Sa time ni Jesus Christ, kung asa siya mag-ato, magtapok din ang mga tao. Excited din sila nga makita si Jesus Christ. Kaya nga naman, nagasunod sila kang Jesus Christ because of His power over demons. His power over disease. His power over death. His power over nature. And mao kini siya ang pinaka-reason nganong nagasunod-sunod sila kang Jesus Christ. Tungod sa mga miracles nga gipanghimo ni Jesus Christ, subot-sabot pinaagi ni naging attractive si Jesus Christ sa mga tao. And makita nato din nga aduna siya'y ebidensya that He was the Messiah fulfilling the Old Testament promise. He was the Savior, the Son of God. Pero kini nga mga tao nga siguro nakakita, maybe dili man 100% nagatuo na siya ang Messiah, siya ang Savior, mausab kini ang mga tao nga nagunsaman, nagpalansang kang Jesus Christ. Hinumdumo kato bitawng mga tao nga nagdala og mga lukay katong sa pagsulod ni Jesus Christ. Okay? Husana na mo katong mga tao makutos siya, mga tao nga nakakita sa mga miracles ni Jesus Christ. Ug mausab katong mga tao nga nagasinggit, crucified Him. Okay? So, makita nato kini nga mga tao, maybe almost tanan nakabalo sila kinsa si Jesus Christ. And sa tunga-tunga sa ilang nga paglakaw, okay? Dina sa dalan, ingom dinhi as they were going along the road. Bisag asa sila naa kini nga mga tao. Usa ka disciples, usa ka estudyante. The word disciples, ang iyang meaning is student, learners. Ang iyang nga level sa iyang nga commitment. Okay? And kung tanan na to sa Matthew, kini nga mga tao gitawag sila nga disciples. For dili kita mag-confuse na si disciples and apostles. Okay? And timan na to that being a disciple, but pasabot nga luwas na. No.
dili tanang disciples luwas or nakaangkon sila sa tinuod nga pagtuo. Now, kung tanahan ko in John chapter 6, daghan nga mga disciples nga midiya kang Jesus Christ. And wala na sila mibalik kang Jesus Christ. It simply means they were there as learners. Nagapaminaw, nagatuon, pero wala sila'y tinuod nga kaluwasan. Okay? Pero kining tulo, nakaabot na sa punto nga halos na sila sa tumoy sa ilang pagtuo. Okay? Ug hingpit na silang siguro makonbinser or mutuo nga si Jesus mao ang Misaya, tinuod nga Misaya. They were convinced that there was no like Him. Wala na lain nga gipadala ang Ginoo, siya lamang. And konbinsido sila tungod kay nakita nila kung unsa siya ka-powerful, thousands of miracles ilang nakita, ilang nadunggan nga mao kini si Jesus Christ. They knew this was a man from God. So kining disciples nga nangutana kang Jesus Christ nga nagsunod-sunod sa kang at Jesus Christ. Siguro makita kung ang tao mag-judge na kini murog harbisuno na kini siya. Okay? You might call them the hottest prospect for the kingdom of God. Pero ang Ginoo nakakita sa ilang kasing-kasing. Okay? In verse 57, as they were going along the road, someone said to him. Now, kung atong sabdon, ang cross-reference din sa nasa sa Matthew chapter 8, 19 to 20, na magapangutahan na kita, kinsa maning someone din he. Okay? Ang i-describe din ni Luke is someone, but kung basahan na to ang Matthew chapter 8, verse 19 to 20, ingon din and the scribe came up and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. Si Luke ang iyang gisulat is someone lang. Wala gi-describe din na kinsa nga tao. But si Matthew, ingon sa dini, and the scribe. Okay? Now, the scribe was a highly educated expert in the Jewish law. Dili kini siya, kining someone, dili nga nautana kang Jesus Christ, dili kini siya ordinary lang nga tao. Nga nagsunod-sunod kang Jesus Christ. Usa ka edukado nga tao. Expert sa law of Moses, tungod kay mo kini ang ilang ginatun-an, especially ang Old Testament. He was responsible for studying, teaching, copying, and interpreting Scripture. And nagatuo ko nga saya nga pagbasa sa Old Testament, iyang natun-an nga adunay Misaya nga moabot. But still, adunay gyapoy doubt sa iya nga kinabuhi. Pero ang scribe, supak gid kini sila kang Jesus Christ. Isa ni siya nga nag-approve sa pagpalansang ni Jesus Christ, kauban sa mga Pharisees. Okay? So, dili lang kini just a someone, but a certain scribe nga miingon kang Jesus Christ, I will follow you wherever you go. Usa ka professional, usa ka ginatawag nga ginatahod nga tao tungod sa ilaha nga posisyon nga miingon, Lord, I will follow you. Wow! Siguro kang Jesus Christ, dali-dali surto niya, no? Kini. Dili lang ordinary kini nga tao, kundi iladong nga tao, nagatuon sa maayo, sa balaod, sa mga Hudyo, nagatuon sa Old Testament, naga-interpret, naga-produce sa kining scripture. Siguro mingon na Jesus Christ, ali, ubanta sa kuha.
Now tanaw nato dinhi, makita nato dinhi nga mao kini ang iyaha nga desire. He's very eager. He has been seeing all the miracles. Kung tanan to in Matthew chapter 8, 5 to 18, kini nga tao, kini nga scribe, kini nga someone, nakakita siya sa tanan nga gihimo ni Jesus Christ. Okay? Na-experience niya ang mga miracles ni Jesus Christ. Subot pa sabot, he is attracted to Jesus Christ. And miabot sa iyang punto siyang kinabuhi nga tungod sa gamhanan, tungod sa mga gihimo ni Jesus Christ, musunod ko sa iya. Maybe naa siya nga, biyaan ako ang akong pag-subscribe, musunod lang ko sa imo. Biyaan kina ko akong career, musunod ko sa imo. Culturally, tungod kay ang mga teacher sa una, ang mga rabbi, naga-travel man yun na sila. Okay? And kining scribe is part kini siya nga maybe na siya grupo, no? Tungod kay sa una pag mo travel ka, adto na kay pipila ka mga grupo sa mga estudyante nga nagasunod sa imo. And amo na imong tudluan and common kini siya. Pag ingon niya nga I will follow you, musunod ko sa imo asa ka man moadto. Okay? And siguro maingon siya, teacher, sugod karon, gusto ko nga mo appeal, mo join sa imuha nga grupo. I want to join the group. Gitawag niya si Jesus Christ nga teacher. Okay? He was then offering himself as a willing pupil of the miracle worker from Nazareth. He volunteered. He appeared courageous. He seemed committed. But Jesus knew his heart. Unsa ingon ni Jesus Christ? Unsa tubag ni Jesus Christ in verse 58? And Jesus said to him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Si Jesus Christ, kabalo siya kung kinsa kining someone, usa ka scribe. Maybe gwapo balay, higdaanan, sa ato pa karon nga panan, aircon, kumplito, kanang bitong sa ministry bitaw, kanang sa Bible school, niya imong kauban nga weekend student, gikan sa dato nga family, niya ma-assign mo sa kanang hilit-hilit or gamay nga church, murug mataha ka ba nga? Mukhaon baka ning matani nga medyo daan man kayong tinggan, no? Basig maglain ni ang iyang tiyan or matulog baka ni sa kawayan nga dito silang balay. Naka foam, naka aircon, niya ma-assign ka sa bukid-bukid, matulog ka sa duyan, makakaya baka kinisya. Now, unsa ang nakita ni Jesus Christ sa kining scribe? Timanan na to that Jesus Christ is omniscient. Kabalo siya kung unsa ang sa kasing-kasing sa scribe. Maybe na siya, tungod kay nakita sa scribe that nagahimo siya mga miracles. Nga kung musunod ka kang Jesus Christ, kung mahimo ka nga disciple o mahimo ka nga pupil ni Jesus Christ, masikat ka. Nga kung musunod ka kang Jesus Christ, pakanon ka maayo or ibutang ka sa maayo nga tulganan or mawilnon ka nga tao. Pero kabalo mo unsay maybe mao kini ang nakita ni Jesus Christ, nganong mao kini ang tubag ni Jesus Christ. Tungod kay nga sa dinhi, foxes have holes. Now, nganong example ni Jesus Christ ang mga fox? Now, sa Israel, sa unang nga panahon, kini nga hayop is common kini sila. Nakainomdum mo kang Samson, di ba, natoy part, natoy na story sa iyang life, nagigamit niya ang mga fox, aron sunugon tong mga farms sa mga Palestino, daghan kini sila ha.
And maybe sa kilid-kilid sa mga bukid na yung mga bangagog dito, gapuyo ang mga facts, makita sa mga tao. And the example ni Jesus Christ, maybe ningon siya, brother, kita ka ng mga bangag-bangag, muna ang Pinoy-anan sa mga facts. Na sila'y tulganan, bapo ay lang tulganan. Pero ingon siya dinhi, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Bird. Okay? Ikaduha nga example din ni Jesus Christ is mga bird. Ngano mga birds ang iyang nga example? Tungod kay ang birds sa lugar sa Israel, timanan nato nga common kini sila. Kung magbiyahe gani ang mga birds, half a billion birds migrate from Europe down to Africa, then ang ilang katapusan nga tuwan is Israel. Dili ka na siya common sila. Kaya nga naman, punta na to sa Book of Revelation. After the Battle of Armageddon, ang Ginoo magagamit na nga mga birds sa pagkaon sa mga patay. That's why daghan ang mga birds dito sa Israel. And ang mga tao kabalo sila. Nga ang mga birds adunay salag. Nga dito sila kapuyo. Okay? Dito sila moni ang ilaha nga tulgan. Everybody knew foxes have holes. Basic kini nga ilaha nga puyanan. Okay? And common kini siya sa mga animals. Pringon siya kini, the Son of Man has nowhere to lay his head. At least 80 times nga gigamit kini ni Jesus Christ sayang kaugalingon as the Son of Man. Okay? Isa saya nga paborito nga title sa iyang nga kaugalingon, and part kini siya sa iyang nga pagpaubos. Okay? As a man. Ingon sa dinhi, I have nowhere to lay my head. Wala ko'y masaad sa imuha nga masikat ka. Wala ko'y masaad sa imuha nga madato ka. Don't expect comfort. Okay? Dinhi makita na to siguro kini nga tao nag-assume siya. Following Jesus meant popularity, comfort, earthly success. Instead, gi-remind siya ni Jesus Christ, I have no permanent home. But pasabot mo kini siya, following Christ is not a guarantee. Huwag ka nang hayahay na kinabuhi nini nga kalibutan. Now, biblical principle, mga kinisya, that discipleship may require sacrifice. Jesus never promised comfort. He promised Himself. Paul experienced suffering. After nga misunod si Paul kang Jesus Christ, nahayahay ba iyang kinabuhi? No. Tungod sa iya nga pagsunod kang Jesus Christ, nag-suffer siya. The apostles experienced persecution. Missionaries have endured hardship. And I know nga sila Ma'am Lourdes, si Ma'am Bibbs, okay? Local and foreign mission. Na-experience nila kung unsa ang kinabuhi sa mission field. Unsa ang but pasabot nga magsunod kang Jesus Christ. Dili sa yon. Masiparit ka sa imong family, sa imong mga kabataan. Makompare nimo imong mga kabataan sa mga Kristohanon nga hayahay. Usa ka pastor, ingon siyang anak, ingon siya yang anak, magpastor ka. Ingon yang anak, no, dili ko pa. Kaya nga naman, siya, ganun dili man ka magpastor. Kay pati magpalit og Spartan, ampuan pa. No? Wala na'y chinilas. Ingnon kasi yung papa, mag-ampo tanak nga ma-provide imong chinilas. Chinilas! No? Pila man yung chinilas sa palengke, no? Di ba, murug, kung tanahan na to, luoy sila. But after niya na is the price. The price
And sa langit, din sa kalibutan, I know nga ang Ginoo reward niya. Faithful believers often sacrifice comfort for Christ. Ang usa ka batan-on nga nagasunod sa military, magsulod sa military, wala sa nag-expect nga ayahay ang iyang kinabuhi, inasulod sa kampo. But they expect discipline, expect hardship, expect sacrifice, because serving something greater always costs something. And mao kini siya ang pagsunod nato kang Jesus Christ. Okay? And ginasurrender nato, ginahatag nato our right to personal comfort. Naaman unta kitay nindot nga plano sa atong ginabuhi, pero atong gi-surrender tungod kay nagsunod ka kang Jesus Christ. Nang pangutana karon sa tuwa application. Nagasunod ba ko kang Hesus kung komportable ra ang akong kinabuhi? Okay? Ulan, init, nakay kwarta, o wala, rain or shine, kana bitaw atong commitment bitaw sa kasal, nga moin kita, sa karuhay o sa kayahay, mainumduman pa ninyo inyong commitment sa kasal, till death do us part. Mausap ka na ang tanga commitment, no? Commitment ba na ni Ruth, no? Sa Ginoo. But ato ka na siyang ginahimo. The same commitment nga itong himuon para sa Ginoo. Magapadayon ba kihapon ko sa pagsunod kaniya, bisan kong ang pagtuman, magkinahanglan og sakripisyo sa akong pinansyal nga kahintang? And number 3, mutuman ba kihapon ko kaniya, bisan kong mapiktuhan kini sa akong dungog o reputasyon. Okay? I know nga dili sa yun. Daghan, many want the Savior. Few accept the sacrifice. Nag-sacrifice ba kita para sa Ginoo? Willing ba kita na mo-sacrifice para siya? Second na cost. Second is concern must be submitted. Gain na is comfort. Okay, must be surrendered. Dili tanan sa itong pagsunod kang Jesus Christ, komportable kita. And ayop nga mugawas kita sa tuang lungga, ang ginatawag na comfort zone para sa pagsunod nato kang Jesus Christ. Second, concern must be submitted. In verse 59 to 16, siya din to another, he said, follow me. Okay? Maybe, kini nga tao sa giistorya ni Jesus Christ, ingon siya, Jesus, teacher, I will follow you. Nakita ni Jesus Christ ang iyang heart, kung sa katinod nanay. Maybe nakita niya wrong motive, nga iyang purpose lang para musikat, para maging komportable, or para nasi makuha. Milingi isa sa isa. Nakita niya kining usa ka taong disciple nga nagasunod-sunod siya, nga serious nga nagapaminaw sa ilahang conversation. Ingon dahil ni Jesus Christ, ikaw, higala, follow me. But sayang subag. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Okay? Dili parehas nining isa nga nag-volunteer. But kining isa, si Jesus Christ mo'y nagtawag sa iya. Okay? So, ingon siya, follow me. Having been disappointed by number 1, maybe tungod kay ang iya nga desire is for personal comfort, milingi sa kining isa, ingon siya, follow me. Sa pagsugod nilang istorya, ingon siya, permit me first to go and bury my father. Para sa inyo sa ato nga pagtuon nini nga verse, nini nga time, ang iyang papa ba nakahaya? Nakasulod na sa lungon dito sa ilang balay? Okay? Naunsay but pasabot nini nga tao nga
ingon siya, let me first go and bury my father, then I will follow you. Now, timan na to, that sa mga Hudiyo, ang ilang culture, human nga mamatay ang tao, dili na nila ginambalsamag, di ba? Pinalaga na siyang ginaputos, and ginapahumutan, niya pagkahuman, ilubong. Dali ra kayo na ang ilang paglubong sa tao. Pero adunay 30 days, depende sa tao nga namatay, labi na sa mga leaders like Moses, na kinamuno kang Moses, 30 days ang ilang pag-mourn, okay, sa kana nga matay. And ang ilang culture kanang hilak yun, no? Ipakita gini mo nga nagkaguol ka. Now, kini nga tao, sa ilang nga lakaw-lakaw, pagsunod kang Jesus Christ, wala pa napatay ang iyaha nga papa niini nga atay. Okay? And ang point niya din nga unya na ko musunod sa imo nga kung human mamatay ang ako ang amahan, ako nang makuha, okay, ang akong bahin, ang katigayunan, nga ibahin-bahin siguro sa family. Then ingon siya, I will follow you. Now, ang iyang concern, makita na ito din, ang iyang concern is money. Ang iyang concern na unya nang siya musunod kang Jesus Christ, kung makuha na niya ang iyang position, kung makuha niya ang katangan, gikan sa iyang family. Okay? Now, yung sabihin now, dili kini sabot pasabot nga gidishonor ni Jesus Christ ang mga ginikanan. Rather, He declared that spiritual priorities. Okay? Spiritual priorities. Ingon siya nga, i-allow na nga sila mag-process or sila ang mag-atiman sa ilahang kaugalingon. Kundi ang imong priority, ang atong priority, maong pagsunod. Okay? Gitawag kita sa Ginoo sa iyang kingdom, ug dili kini siya dapat unya-unyaon. Importante kini ang usaman, obedience. Tungod kay delayed obedience is disobedience. God's call always deserves immediate response. Imagine na to ang usa ka firefighter nga adunay tawag tungod kay adunay sunog, nya maingon siya nga unya na ko maadto kay ngano man ako sa ning tiwason ang paghinlo dinhi sa ako ang sala. Pag human niya ginlo, wala nagugdaw na ang balay. Urgency matters. Christ's call is infinitely more urgent. Daghan nga mga Kristohanon, many believers postpone obedience. I will serve later. I will witness after I retire. Okay? I surrender after college. I will obey after my business succeeds. Hili kita og unya-unya, di ba? Sa kanilang sa Tagalog, manya na habit man siya. Unya na lang. And I know nga, usahay, unya na lang ko mga lagad sa Ginoo. When kanang hanap na ang imong mata, kanang dili maglisod ka na og lakaw, kanang patay ka na. Jesus Christ, ingon siya, follow me now. Okay? Follow me now. Kung mao ka na siya ang kamatuoran nga makita natin ang concern. Daghan nga mga reason. Ang isa ka babag, nga nang usa ka tao, dili siya makasunod sa Ginoo tungod sa atong concern. And what is that? Man. Position. Okay? Position. And mga material ng mga butang nga naa sa ato. And number 3 and last. Number 3 and last,
commitment must be singular. What are the costs of following Christ? Number 3 is commitment must be singular. In 61 to 62, yet another said, I will follow Lord, I will follow you, Lord. But let me first say farewell to those at my home. Okay? Now, gusto siya musunod kang Jesus Christ. Pero ang iyang gusto nga muuli sa siya. Okay? Okay yang nga purpose. Now, kung tanong to si Elisha, no? In 1 Kings chapter 19, gialaw siya nga muuli sa isang balay aron makasulti siya goodbye sa iyang family. Pero din hilahi kini siya ang iyang kasing-kasing. Kung sa'y nakita ni Jesus Christ din Jesus saw divided loyalty. Reply ni Jesus Christ, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. Okay? Jesus, nakita niya din ingon siya, dili ka pwede makasunod sa kuha kung nagalingi pa ikaw sa likod. And you can't have a divided heart. Dili pwede nga naa si Jesus Christ din at the same time naa din napod ang iyahang kompetensya. Maybe relasyon, maybe family, maybe material nga mga butang. A farmer must keep looking forward para makakonsentrate siya para umahuman niya ang iyahang trabaho. Kaya nga naman kung maglingi-lingi isa sa luyo, his work becomes ineffective. And mausap kini siya sa mga disciple. A disciple cannot move forward while constantly looking back. And unsang gusto ni Jesus Christ din Jesus demands undivided loyalty. Kaya ang biblical principle mao kini siya. A divided heart cannot produce devoted discipleships. Following Jesus requires complete allegiance. During sa World War, may report nga sadyang nagdunggo ang barko sa usa ka lugar. Ang commander, nag-command siya nga katanan nga mga barko, tanan nga mga bangka nga ilang gigamit, sunugon. Okay? Sunugon. Now, nangutan na sila, nganong sunugon man, sir? Unsaan itong gamiton sa pagpabalik? Kaya nga naman, ingon siya, kung wala na kita yung barko, makafocus na kita sa pagpildi sa atong kalaban. Kaya kung gamay nga kapildihan o sakit, pwede man ta nga, muli na ta, sir, kaya nga naman, naman tayo barko nga kasakyan pa uli. Ingon siya, kung gusto kita o kining makafocus kita, undivided work atong bungkagon o sunugon ang kining ato ang barko. With no ships, no return on. Retreat was no longer an option. Makapadayon kita. In the Christian life, Jesus calls His followers to move forward in obedience rather than keeping one foot in the old life. After kitang giluwas sa Ginoo, ayop nga 100% ato nang gihatag sa Ginoo. Atong pangudanan, atong kagalingon, am I holding on to my old lifestyle? Am I more committed of my career than Christ? Am I constantly looking back instead of moving forward? Si Jesus Christ deserved first place. No second, not third, but first. Okay? Sama sa gingon din sa Matthew chapter 13, 45 to 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. Grabe, no?
ingana daw sama daw na ingana ang kingdom sa langit. Usa ka tao nga iyang gibaligya ang tanan para lang kini paliton. This is man's heart. Loyalty. Mao kini siya ang kamaturan nga makita nato din. Sa katapusan, tulo ka butang, the cost of following Jesus Christ. Number 1, comfort must be surrendered. Choose Christ over personal convenience. Dili lang kita mga lagad sa Ginoo kung komportable. We need to sacrifice. Second, concern must be submitted. Choose Christ over delaying obedience because of earthly priorities. Ayub nga kuhaon kini nato nga attitude nga unya na. Unya na kung makagraduate, unya na kung makatrabaho. No. Wala kita kabalo ugma. Maging faithful yung pastor kung makapasako nini. Please pray sa kuha. Kaya nga naman kung makapasako, maging faithful yung ko. No. Number 3, commitment must be singular. Choose Christ over divided loyalties. Ayaw nga kining tulo, mag-remind kini ka nato kung unsa ang babag sa toa nga pagsunod tina kang Jesus Christ. Jesus is still asking today, will you follow me? Okay? Will you follow me? Ang usa ka tawo nga willing nga magsunod sa kang Jesus Christ, willing siya nga biyaan tanan, i-sacrifice tanan ang iyang old self ug ang iyang kinabuhi para dinha kang Jesus Christ. The question is not whether Jesus is worthy following. The question is whether we are willing to pay the cost. Dagan nga mga Kristohanon, nagasunod kang Jesus Christ with no reservations, no delays, and no divided hearts. Sa katapusan, will you surrender your comfort? Submit your concerns and simplify your commitments so that you may follow Christ wholeheartedly. Magadugo kita sa itong hulog, mag-pray kita. Amahan na mong langit noon, Diyos nga balaan, Lord. Salamat Ginoo sa imo nga pulong. Salamat Ginoo sa pag-remind mo ka namin. Pray kami, Lord. Tabayin kami. Ihatag ka namin Ginoo ang kaalam na binaginoo sa paghimo og mga desisyon. Sa pagsunod namo din kanimo. Susiya, Lord, ang mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Kung tinut-anay ba kami nga nagsunod kang Jesus Christ. Tabay kami, Lord, nga ang mga commitment dili kini taphaw amuhan. Kun dili tinut-anay kini siya. Pasiluwa kami Ginoo. Ang mga butang dinhi sa kalibutan mao kini Ginoo ang babag. Nganong dili kami makahatag 100% sa among kagaling dinha kani. Pasiluwa kami Lord. Kana kami kinaiya Lord nga unya na. Ug naga-pray kami Ginoo sa imong nga pagpanalangin. Bisan pa Ginoo sa among nga pagpadayon karon naman naga-pray kami, nagahangi kami Ginoo sa imong nga paggiyam. Kini among ginatugyan ug ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen and amen.